Good morning mga kapatid at sa lahat ng nakasubaybay. Hallelujah. Ang kapurihan ay sa Diyos. Alam niyo po yung inawit ng mga kapatid kung nanamnamin natin yung bawat salita dun sa awit. Sabi, for whatever it takes to draw closer to you, Lord, that's what I'll be willing to do. For whatever it takes to be more like you, that's what I'll be willing to do. Sabi ng awit, I'll trade sunshine for rain, comfort for pain. Yes, if that's what I have to do. For whatever it takes for my will to break. Yun yung pinakamahirap kasing basagin yung will ng tao. That's what I'll be willing to do, mga kapatid. Bago po tayo magbasa ng banal na kasulatan, tayo po ay dumulog sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po, hallelujah, sa pagkakataong muli na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buhay na aming taglay-taglay. Dakilang Diyos, Ikaw po ang nakakatalastas ng aming mga puso. Bawat haka nito, Ama, ihayag sa iyo. Wala kami maililihim, Ama. Maaaring sa bawat isa amin, Ama, ay hindi namin nababasa ng lubos ang mga bagay na taglay-taglay ng aming mga puso. Tatapat Ikaw, Ama, binabasa mo kami, Ama, kagaya ng isang malinaw na salamin. Wala po kaming maitatago sa inyong banal na harapan. Ang bawat taglay-taglay namin sa aming mga kaisipan, ang bawat salitang binitiwan ng mga labing putik na ito, Ama, ang lahat ng bagay, Ama, ay hiyag sa iyo. Kaya po, Ama, sa aming paglapit sa iyo sa pagkakataong ito, ayaw po namin pumasok sa iyong banal na presensya, Ama, na hindi po kami nakakahingi ng tawad sa lahat ng mga bagay, Ama, na hindi mo kinalugdan. O Ama, we desire, O God, to enter in your presence with no hindrance, O God, for you to work your mighty work, O God, in us. There should be nothing in between. So we ask forgiveness, O God, for every offense that we have made. Yes, O Lord. Hallelujah. Buong kalayaan mo pong gawin ang iyong makapangyarihang gawa sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, Ama, magpakumbaba at ipasakop ang lahat sa iyo, Ama. Kagaya po ng sinasabi ng awit, Ama, for whatever it takes to be more like you. For whatever it takes for our will to break, O God. Amin pong sinasamo sa iyo, Ama, na ang iyong mga pangungusap, ang iyong mga salita, pagdating sa aming mga puso, ay malaya ito, Ama, na gawin ang kanyang layunin. Malaya ito, Ama, na napawi ng lahat ng mga bagay. Yes, O God, hallelujah. We are aiming for the rapture. Help us, O Lord. We can do nothing without you. We commit everything to you, O God. Every part of us, O God. Our whole spirit, soul, and body. Yes, O God, wala kami magagawa ng hiwalay sa iyo. Ikaw ang makapangyarihan na Diyos na dapat naming makita sa aming mga buhay. Nang bawat isa sa amin, Ama, Ikaw ang siyang makapangyarihang kumikilos at gumagawa. Ang kapurihan at kalawalatian ay sa iyo mauwian lahat, Ama. Hindi kanino man, Ama. Huwag mong pahintulot, Ama, na ang aming mga mata ay tumingin sa mga bagay ng sanlibutan ito. We are all weak. We have our own weaknesses, O God. Help us, O God, not to look on these weaknesses. Hallelujah. But to look, O God, how you love us. How you have chosen us. How you have prepared us. Kung paano mo kami hinanap, Ama. Hindi mo tinignan yung aming mga faults. Hindi mo tinignan ang aming kahinaan. Hindi mo tinignan ang aming karumihan, Ama. Hinanap mo kami, Ama. Hallelujah. Pinili mo kami. Hallelujah. We didn't earn it, O God. It is your choosing, O God. You have chosen, O God. Hallelujah. It is a great, great blessing, O God, to be chosen. Hallelujah. By you, O God. So help us, Lord. We commit, hallelujah, this fellowship service to you, O God. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God.
Praise God, atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan mga kapatid sa Mark chapter 10. Salamat kapatid. Sa Mark chapter 10 po mga kapatid. Verse 28. Mark chapter 10 verse 28. Sandali po lamang mga kapatid, sabay-sabay po natin babasahin. Basahin po natin mga kapatid. Mark chapter 10 verse 28. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. Ulitin po natin mga kapatid sa Tagalog. Hallelujah. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Yes, God. Tayo po mga kapatid. Praise God. Nais ko pong isulat yung pamagat po na. Yan po yung pamagat ng ating pong pagkasaluhan sa araw na ito. What God requires of you. Nakaturo po sa ating lahat yan, hindi po exempted yan mga kapatid. Hallelujah. Ano nga ba yung nire-require sa atin ng Diyos? Napakaganda nung Bible study kahapon. And gusto ko pong pasimulan na kunin yung pagkakataon mga kapatid na mag-apologize, humingi ng tawad sa sino man na maaaring nakapaghatid yung mga tanong ng ilang mga bagay. At nalalaman ng Diyos ang kalagayan ng ating mga puso at nalalaman ng Diyos yung ating limitations. Ito ay dala ng zealousness o eagerness to understand. Kaya na dumarating ang mga tanong minsan na it sometimes look awkward, but there's no desire to make any intention of negative things. Okay. Kaya nag-apologize ako mga kapatid, sa mga sisters, tsaka sa mga brothers, para maging malaya tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mabuti na yung nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. So mga kapatid, sabi ni St. Peter, iniwanan namin lahat, sumunod kami sa iyo. Anong matatanggap namin? Anong tatanggapin namin? Anong tatanggapin natin mga kapatid? Prior dun sa verse 28 mga kapatid, kung babasahin natin yung chapter 10 ng Mark, meron siyang na-touch doon na about divorce. And after that, kung susundan natin yung mapasimulan natin sa verse 17.
meron tayong makikitang sitwasyon doon, no, kalagayan, na ni-require ng Panginoong Hesus sa isang lalaki. Hallelujah. Basahin po natin, mga kapatid. Tingnan po natin yung verse 17. Sabi po sa verse 17, sabi po, "And when he was gone forth into the way, there came one running." So, mga kapatid, just give your imagination kung ano yung nangyayari, yung eksena. Came one running. There's a sense of urgency. Merong urgency dun sa kanyang attitude, yung kanyang action. He was coming, running. May hinahabol siya. Hindi ka tatakbo kung wala ka. Kung hindi ka nagmamadali, hindi ka naman kailangan tumakbo. Kung wala kang hinahabol, hindi mo naman kailangan bilisan yung kilos mo. But he came running. Ano sunod niyang ginawa, mga kapatid? Lumuhod siya. Lumuhod siya sa Panginoong Hesus. So, dito pa lang sa point na to, there is a recognition. Nire-recognize niya. Meron siya kasing gusto meron siyang pangangailangan He came one running near to him. At nagtanong siya, he asked something. Sabi dito sa pagtatanong niya, "Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?" Very specific yung hinihingi niya, mga kapatid. At naniniwala ko, mga kapatid, we have a very specific reason kung bakit tayo nandito ngayon. Amen. God is a jealous God. He requires an undivided attention. Kahit tayo, mga kapatid, I experience it most of the time kay Sister Juliet. Kapag ang isip ko na-capture ng isang bagay, nag-usap kami, yung mga sinabi niyang kasunod pagkatapos ma-capture ng isip ko ng isang bagay, hindi ko alam yung mga sinabi niya. And she begin to be upset. Kinakausap kita, hindi mo pala naiintindihan yung, o hindi mo nabibigyan pansin yung sinasabi ko. So, that means, she's asking for my undivided attention. And when we come here in the church, He don't want an undivided attention. Forsake everything. When God is talking to you, you don't talk to your wife. You don't talk to your children. Because God is talking to you. Let's set an example. Kinakausap ako ni Brother Mon. Habang kinausap ko Sister Baby. Is that the proper way? There are realities in life that if we address, it comes to be offending, but it's true. It needs to be addressed. When we come here and God is talking to us, ano kaya nararamdaman ng Diyos kung we are giving into something else? Ano nararamdaman ng Diyos? Sabi dito, "Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?" Napakahalaga nung kanyang purpose. Napakahalaga nung kanyang hinihingi. Hindi niya hihingi yun kung hindi mahalaga sa kanya yun. Sa verse 21, tingnan natin yung verse 21, mga kapatid. Laktawan natin yung ilang mga ano. Pero alam natin na kung yung 18 to 20, it proves something, itong tao na ito, itong young ruler na ito.
Sa harapan ng ating Panginoong Hesus, sinabi niya, ginawa niya ang lahat ng mga kautusan. See? And in verse 21, sabi doon, then Jesus beholding him. Alam niyo mga kapatid, ang salitang beholding, hindi lang ito yung tinginan ka lang. It is something heavier. Malalim yung pagtingin. Dahil lang kasunod na sinabi, and love Him. Tiningnan ka ng Diyos at inibig ka niya. Sa tagpong ito, tiningnan siya ng Panginoong Hesus nung sabihin niya na nasunod ko lahat ng kautusan. At kasunod nun, sabi ng banal na kasulatan, inibig siya ng Panginoong Hesus. Think of it mga kapatid. Itong taong ito, iniibig ng Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya yung katotohanan, kasunod. Sabi niya, sabi ng Bible, inibig siya ng Panginoon at sinabi, sabi sa kanya, one thing, ito na mga kapatid, isang bagay, this one thing is getting in the way. Kaya ito yung in-address ng Panginoong Hesus. Kaya wag nating isipin mga kapatid na i-address sa atin ng Panginoon na ibang bagay. If there is one thing in you, hallelujah, if there's one thing in you that's getting in the way, God will address it. Hindi ka makapaglilikat. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos at iniibig ng Diyos, yung isang bagay na meron kang taglay-taglay, na hadlang sa'yo, para lubos mo siyang makilala, He will address it. Amen. God do not want one thing to get in the way. Kahit isang bagay, ayaw niya. Kahit isang bagay, mga kapatid, watch, tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Kahit isang bagay, ayaw ng Diyos. Kahit isang bagay lang. Amen. Because this is getting in between. Sabi, thou lackest. One thing thou lackest. May isang bagay na wala sa'yo. Kulang ito na dapat gawin. Sino makakapagtaas dito ng kamay na wala nang kulang na dapat gawin? Wala na bang kulang na dapat gawin? O meron pa? Meron pa, wala na? Meron pa. Amen. It doesn't mean that we are growing in many revelations and understanding. It doesn't mean that there is no more lacking. We should be always looking on something lacking. Dahil kung yung nandiyan na sabi nga, kapag hinahanap mo isang bagay, nawawala ito. Pero kung hindi mo hinahanap, kaya hindi mo hinahanap kasi nandyan. So, ang hinahanap lang natin, yun nawawala kasi yun nandyan, hindi mo na pwedeng hanapin eh. Ano na yung meron tayo ngayon na hindi natin kailangan hanapin? At ano yung mga bagay na wala pa na kailangan natin hanapin? A true servant of God is a seeker of God. He always seek. You seek and you will find. You knock and the door shall be open. You ask and it shall be given. Ang mahirap lang, kapag hindi na kumakatok ang isang mananampalataya, because he's satisfied already. And he have no need to knock anymore. He have no need to ask anymore. He have no need to seek anymore. Because he's satisfied on his or her comfort zone. Kaya, nakakadalo naman ako ng gawain. Nakakadalo ako ng Bible study. Nakakapag-spend ako ng time magbasa ng Biblia. Nakakapag-spend ako ng time magbasa ng message. I don't lack anything. Is that true? Sabi, thou lackest one thing. One thing thou lackest. Isang bagay na mayroong siya na dapat mawala. Para pumasok yung bagay na yun, kailangan may mawala. Ito, very basic principle.
Sa science na lang, huwag natin dalhin sa engineering. If there is a vessel and that vessel is occupied by something, you cannot put anything in it anymore. Something must go so that something must come in. So, what is that something must go? As a Christian, we always seek for something that must go. For God to have the chance to put something in new. Ang problema, yung meron na, ayaw alisin. Ang sabi ng banal na kasulatan, kalimutan natin yung mga pangunahing aral. Bakit sinabing iwanan na natin? Iwanan natin yung mga pangunahing aral. Di ba nakalagay sa Bible yun? Iwanan na natin. Hindi naman sinabing kalimutan. Iwanan. Yung mga pangunahing aral. Para, sabi nga ng Biblia, magsilago naman kayo. Pero, the question is, nag-i-strive ba talaga para lumago? Or we are busy on something else? Remember, we are aiming for the rapture. You and me are aiming for the rapture. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga sumusunod na bahagi ng talata, go thy way. Lumakad ka na. Go thy way, sell whatsoever thou hast. Ang problema, hindi siya nakahanda na gawin ang bagay na yun. His heart is not for that. Sabi, go thy way, sell whatsoever thou hast. Yan yung mahirap na magiging kalagayan ng isang mananampalataya kapag hindi na kayang bitiwan. The problem is, we want to follow God, but we want to hold on those things. You want to serve God, but you cannot let go. So these things, for a Christian, will hinder. Paano lalago? Ayaw bitiwan. He wants to serve God while holding on these things. Paano lalago ang isang mananampalataya na panahon niya ng bitiwan ng isang bagay, pero ayaw niyang bitiwan para makamtan niya yung bagay na inihanda ng Panginoon sa kanya. Excuse me. Sabi, sell whatsoever thou hast, give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Kasi sabi ng banal na kasulatan, napaka successful nitong young ruler na ito. Meron siyang mga possession na talagang sabihin natin, for a young ruler, it is not common. Hindi common yung sa ganong kabata na tao na magkaroon ng ganitong uri ng kayamanan. He was so successful. But he's not contented. He want more. The second time, we will follow this young ruler, hindi na siya young. Nag-prosper na siya ng usdo. That's why the prophet said, sometimes a blessing is not a blessing. A blessing is not a blessing. Sometimes a blessing is not a blessing. It doesn't follow. That doesn't mean that way all the time. Sabi ng Panginoon, kapag ginawa niya ito, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. And come, take up your cross. Alam niyo po, the biggest cross of a Christian, sabi ni Brother Johnny, yung sarili natin kanina, that is the biggest cross. That is the biggest cross. Heaviest cross is yourself.
Ito yung pinakamabigat. Anong kailangang bitiwan ng Panginoong Hesus para makuha niya yung minamahal niya? Mapang-asawa niya yung minamahal niya. Ano yung kailangang bitiwan niya? Ano ba yung binitiwan niya? Ano yung binitiwan ng Panginoong Hesus? Para yung minamahal niya, yung church, makuha niya. Shouldn't we feel that way? Para yung Panginoon na ating asawa, yung pag-ibig niya, ganoon na lang yung pag-ibig niya. Mga kapatid, yung lalo na sa may mga asawa na. Kailan niyo naramdaman na mahal niyo yung nanliligaw sa inyo na inyong asawa niya ngayon? Naramdaman niyo ba yung kung gaano niyo kamahal yung lalaki na asawa niyo na ngayon? Naramdaman niyo ba yung pag-ibig na nakahanda kayo na iwanan yung dati niyong kalagayan para makasama siya? Ano nakapagtulak sa inyo, mga sister, para pakasalan niyo yung mga asawa niyo? To the point na yung sure na sure kayo, ito na. Without a shadow of doubt, ito yung pakakasalan kong lalaki. Imagine the church meeting his husband. Ito yung pinakamamahal kong lalaki na gusto kong makasama sa pagtanda ko. I want to grow old with him. Parang common conversation lang to eh. Yung bang nagtatanungan yung magkaibigan, gano'n po makamahal ang asawa mo? Handa kong sumama sa kanya, mabuhay at mamatay. Ganun ba yung nararamdaman natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? Gano'n mo kamahal ang asawa mo, brother? Mahal na mahal. Talagang ang palad nung may ganong na pangasawa na yung lalaki mahal na mahal yung kanyang asawang babae. Mapalad, napakapalad. Mapalad ba tayo, mga kapatid, bilang asawa ng ating Panginoong Hesus? Dahil lagi natin itong dinideclare. We are the wife. Gaano kabigat sa atin ito na sinasabi natin we are the wife of Jesus Christ? How do we realize this? Anong kasunod na sinabi ng Panginoong Hesus? Follow me. Follow me. Sa verse 22, sabi ng Panginoong Hesus, follow me. Alam niyo po yung context ng follow me? Parang simple lang siya, follow me. Brother Ramel, pupunta ka sa kusina, sundan mo nga ako doon. Parang ang dali, no? Pupunta lang siya sa kusina. Susundan niya ako. Pero, yung follow me, mga kapatid, napakalawak na mga bagay na nakaakibat dito. Hindi ito basta-basta yung follow me na parang gano'n lang, follow me. Napakagaang, napakadaling, napakasimpleng pananalita. Pero, hindi ito simpleng pananalita. Dahil nanggaling ito sa ating Panginoong Hesus. Nanggaling ito sa Diyos. Hindi ito simpleng pananalita. Is there anything casual with God? That we should esteem things casually? Meron bang napaka-casual sa Diyos na hindi ko naman kailangan magdamit ng talagang magandang damit sa pagsamba? Hindi ko naman kailangan na, ang tinitingnan niya yung puso eh. So, let's settle for the heart.
If your heart is totally in love with God, you can do more thing, not casual thing. Amen. You can do more thing. Pero kung casual na casual ka, is there anything casual for God? Or He is an extraordinary God? Wala siyang katulad. Kung wala siyang katulad, sabi nga ni King David, I will not offer God something that, amen, not something, I will not offer God now, something that cost me nothing. Hindi yung kahapon. Tapos na yung kahapon eh. Babalikan natin kahapon, pinaglingkuran ko ng Diyos nung nakaraang Friday eh. Nung nakaraang taon, pinaglingkuran ko ng Diyos. It's all in the past. We are now here in the present time and the most perilous time. So, there's nothing casual with God. Sabi ng Bible, He went away grieved. Lungkot na lungkot siya. Bakit? Hindi niya nakuha yung gusto niya eh. Hindi niya nakuha yung hiningi niyang eternal life. Kasi ayaw niyang bitiwan yung meron siya. Ayaw niyang bitiwan. There was an offer. There was an offer to you, sisters, brothers. To me, there is an offer. But we have the choice. Hindi pwedeng pakilaman ng Diyos yung choice natin. Dahil nung sabihin nung batang ruler na ito, teka, sandali. Wala tayong isa na nakitang ganun eh. Sandali lang. Tatawad ako. Walang tawaran. It's either you say yes or no. Sabi. So, bakit siya nalungkot? There was something so dear, very, very dear, and something that is very, very important to him that was addressed by our Lord Jesus Christ. In-address ng Diyos yung pinakamatinding bagay na dapat niyang i-give up. Ang ibig sabihin kasi, so, what God requires of you and me, ano yung nire-require sa atin ng Diyos? Does God require your undivided attention? Undivided love? Undivided time? Sabi nga, alam niyo mga kapatid, yung great possession, ngayon, wala naman sa atin yung kasing yaman nung may-ari ng building na puro ginto. Sa Dubai ba yun? Na yung pintuan, may mga pintuan pala, may mga ginto-ginto na. Yan. Hindi naman tayo gano'n na may give up na gano'n eh. Pero sabi nga kanina, sabi ng exhortation, yung 84 cents, napakahalaga sa atin. Hindi natin kayang give up. 84 cents. Sabi, alam niyo yung 84 cents na yun, ay yung ating preferences. Lagi tayong may gusto. We always have preferences. And these preferences always get in the way. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Marami tayong gusto. Pero ano yung gusto ng Diyos? Ano yung gusto ng Diyos? Most of the time, our preferences gets in the way. These preferences is our greatest possession. This is our greatest possession. Aminin natin o hindi, ang greatest nating possession is our preferences. There are times we cannot give up our preferences.
and give way to God. Yun ang totoo. Sabi nung, sino nakakaalam ng WWJD? Ano ibig sabihin ng WWJD? Alam niyo, naging icon na to eh. Naging icon na to sa Christian world. Sabi, W, what? W, would. J, Jesus. D, do. What would Jesus do? WWJD. Marami kayo makikita nito kahit sa mga bookstore, sa mga Christian bookstore. WWJD. Pero alam niyo mga kapatid, tinitingnan ko, this question ng what would Jesus do, He's already done His part. Tapos na. Ano pa ba yung hindi nagagawa para sa atin ng ating Panginoong Hesus? Meron pa bang hindi nagagawa ang Panginoon? Ang dapat doon, WWYD. WWYD. Hindi WWJD. Kasi tayo yung may gagawin. What would we or you do? So, yun yung tanong doon. Hindi yung what would Jesus do, tapos na. He has finished it 2,000 years on the cross. That icon should be changed to WWYD. What would you do? Tapos na yung part niya. What would you do to be sure to be in the caught up? What would you do, sisters, brothers, to be sure to be in the caught up? Are you willing to do it? Are we willing to do it? Willing ba tayo na gawin? So, if we are willing to do it, we have to depart. We have to separate. We have to separate. Forsake all. Forsake all what you prefer, your preference. Alam niyo mga kapatid, yung makakarinig dito, maging sa internet, I don't think 100% will agree. Pero mga kapatid, because it's always stand in the way the preferences. Alam niyo, tama-tama yung church age na to, Laodicea. People's right. I have a right to choose what I ever want to choose. Sabi, well, Brother Perdi, it's not even written in the Bible. Si Brother Banham na-encounter to, mga kapatid. It's not even written in the Bible. Sabi, you legalist. Gusto nyo lahat nakasulat, letra por letra. Alam nyo mga kapatid, maraming hindi nakasulat sa Bible eh. In Singapore, Christians are justifying yung sampo, alam niyo yung sampo, yung pants ng babae. May dalawang klaseng sampo doon. Pants ng babae, pants ng lalaki. Kaya ang point of reasoning is, pambabae ito. This is our culture. Well, you want to adjust the Bible to fit in your culture? Ganun ba yung gagawin natin? We will adjust the Bible to fit in our culture. Or we will adjust our culture to fit in the Bible. Amen. Sabi, Brad, wala namang nakasulat ganyan. So, who are you to tell us to change our mind about it? Who are you? Well, I'm nothing. I'm nothing. Kung ako, I'm nothing. But I'm not the one asking for it. So, paano natin i-address yung mga hindi nakasulat sa Bible? Paano natin i-address yung mga hindi nakasulat sa Bible? About your hairstyling, passion,
everything. Paano natin i-address kung hindi nakasulat sa Bible? As long as there is an influence of the world behind it, definitely, it's not from the Holy Ghost. So check. I'm doing this. It's not written in the Bible. But you check what influence is behind. How do you present yourself? How do you change something in yourself? How do you define what is there in you? If there is a trace of the influence of the world behind it, the Holy Ghost has nothing to do with it. That's the main point. Kung hindi nakasulat sa Biblia, mga kapatid, and it's because the influence of the world, is that the work of the Holy Ghost? Work ba ito ng Holy Ghost? Sabi sa exhortation, isuot nyo ang buong babaluti ng Diyos. Okay? That is scriptural. Suot natin ngayon itong salita ng Diyos bilang baluti. What will you see to a person that is wearing the full armor of God? You will see the heart, or you will see the manifestation of life. Kung sasabihin ng isang tao na I'm wearing the full armor of God, he's not the one to decide about it. His life will present. His life will present something. If someone is declaring, I am a servant of God, and there are traces of the world in him, there's something wrong. Kapag ang isang nagdedeklara na sa kanyang sarili na lingkod ng Diyos, at merong makikita sa kanya na traces something under the influence of the world, well, it proves something. Nagpapatotoo ito. Ano yung mga preferences natin? It's either you give way with God or give way with your preferences. You cannot serve two masters at the same time. Matthew chapter 6 verse 24. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Dahil yung isa mamahalin mo, yung isa kakamuhian mo. O, saan ngayon tayo pupunta? If we are meeting God, what is our condition? Ano yung condition natin kung kinakarap natin ng Diyos? Ano yung kalagayan natin? Are we meeting God in fellowship with Him with our whole heart, whole mind, whole soul, and whole strength? Ganun ba? No matter what you do with this 80%, it is your right. You have the liberty to do anything. But the point is, if there's an influence of the world behind it, you better decide. As long as there is an influence. Saan mo ba nakuha yan kung ba't mo ginanyan yan? Saan mo nakuha? Saan mo nakuha? Be sure. If it's from the Holy Ghost, well and good. But if it's not from the Holy Ghost, there's something wrong if you declare that you are a servant of God. Ano mangyayari, mga kapatid, kapag ang banal na Espiritu ay ginawa niyang residente ang isang tao? Ginawa niyang, what will happen when the Holy Ghost makes a person his residence?
What will the Holy Ghost do? Mga kapatid, what will the Holy Ghost do? What will the Holy Ghost do to a person that the Holy Ghost will choose to be his permanent residence? Yung mga sister natin, ito, usually, there are times, mga brothers, ganun din. Pagka may bahay ka, ang dami mo na isip. Gusto ko, magkaroon tayo ng ganito. Ayusin natin to. Palitan natin ng kulay. Pagandahin natin. Para pagdating ng mga kapatiran, maliwalas. Masarap mag-Bible study. Magsarap ma-sharing. Tapos pagkatapos natin kumain, magpagawa tayo dito ng isang magandang terrace. Para doon tayo magkakape. Ang daming plano, no? Maraming gagawin. Yung banal na spirito, pag pumasok sa buhay ng isang tao, ano yung paplanuhin niyang gawin? Anong gagawin niya? Anong gagawin ng banal na spirito kapag ginawa niyang bahay ang isang tao? Magkaroon din kaya siya ng ganong mga bagay, yung aayusin niya? Yan o, mga kapatid. Kanina yung pinag-usapan natin. Pag pumasok yung banal na spirito, anong gagawin niya doon sa 10 senses? Ano mangyayari? Itong isang bagay, mga kapatid. For sure, mga kapatid, ang gagawin ng banal na spirito, He will condemn everything that is contrary to the Word. That is for sure. Lahat ng mali, lahat ng hindi ayon sa salita ng Diyos, ikukondeman ng banal na spirito. Wala siya ibang gagawin. Kasi ang sabi, pagdating ng banal na spirito, ituturo niya tayo sa lahat ng katotohanan. So anong gagawin niya? He will condemn, He will purge. Aalisin niya. Yung mga reasoning, pag mali ang reasoning, babaguhin niya. Pag mali ang imagination, babaguhin niya. Pag mali yung konsensya, ayusin niya. Pag mali yung mga bagay na nasa isipan natin na mali, aalisin niya. Kung yung affection mo, yung pagmamahal mo sa asawa, mali, ikokorek niya. Kung yung pagmamahal mo sa anak mo, mali, ikokorek niya. He will do everything right. That will the Holy Ghost do. Pero kapag hindi nangyayari yun, sabi kanina, alam mo sabi ng prophet, ang gagawin ng kaaway, walang ibang gagawin ng kaaway kundi i-persecute ang isang mananampalataya. Naniniwala kayo din mga kapatid? Satan will go after every believer, every Christian. Sabi ng prophet, if he's following you, going after you, be thankful. Because you are ahead of him. He cannot catch up. Right? Hindi ka na manghahabulin ng isang tao na kasama mo na. Hindi ka na hahabulin. So pagka hinahabol ka ng kaaway, hinahabol ka ni Satanas, be thankful. God is giving you the strength. God is supporting you. God is there for you. The Holy Ghost is there for you. So you will be ahead. And He cannot catch up for you. Amen. Pero sabi ng prophet, kung hindi ka na hinahabol, iyon ang delikado. That is something very dangerous kung hindi ka na hinahabol ng kaaway. Amen. If Satan is not after you, beware. Isang malaking problema yon. The devil should be after us, not with us. That means, if he's after us, he cannot catch up. Nilalabanan natin. Sabi nga nung nakita ko sa yung eagle daw, pagkalaban niya yung ahas, hindi niya pinapatay sa lupa. Ililipad niya. Kasi pagdating sa mataas na lugar, nagiging weak
nagiging weak ang snake. Nagiging weak. There, he will make the final move. Kaya sabi, don't fight Satan on his ground. Take him up. He cannot fight. Ang ahas, malalawanan ka sa sahig. Alam niyo sa amin noon, merong tinatawag lagi kapag kami ahas. Alam niyo ang style niya ng paghuli ng ahas, hahawakan niya sa buntot. Pag nahawakan niya sa buntot, papaikutin niya. Yung ahas pala, pagka piniikot mo, nag-i-stretch siya. Pag inikot ng yan, ihahagis niya pataas, umiikot. Pagpatak ng ahas, nangingisay. Nangingisay yung ahas. Kaya nakilala siya. Nakilala yung tao na yun. So, yung illustration na yun mga kapatid, naalala ko dahil nung nakita ko sa isang post na yung eagle, inililipad niya sa mataas na lugar yung kalaban niya na ahas. Para doon, mawawalan siya ng lakas. Tsaka niya ibibigay yung pinaka-final strike. Wala na siyang buhay. Tapos, yun namang isang nakakilala din doon sa amin, pagka tinawag siya, pinapalis niya yung mga tao. Kasi may ginagamit siya karet. Pinapatayo niya yung ahas. Di ba tumatayo yung ahas ganun? Papatayuin niya. Kakaritin niya. Kaya delikado kung may mga bystander. Kasi pag niliparan ng ulo ng ahas, pwede pa siyang kumagat. Kaya pinapalis siya. He is using something. He's not bare hand. So, in fighting the enemy, you cannot fight him bare hand. You have something to use. Dapat meron kang gamitin. Ang salita ng Diyos. Doon yung ground natin eh. Doon yung strong ground natin eh. Pag lumabas ka dun sa word, lalabanan mo siya, you will fail. Praise God. May magandang illustration mga kapatid. Tipot larawan. Ginamit ng prophet ito. And tingnan natin kung paano yung illustration ng prophet. Iano ko na lang ito. Maring hindi ko makuha per se, word for word per se, pero yung picture ba, yung lalarawan natin. Isang pagtitipot larawan ng prophet na I appreciate yung illustration niya. Brother Branham is a very busy servant of God. Sometimes 6 services, nagpipreach siya. Sometimes more. Sometimes he preach 8 hours. Madali kaya yun? Sabi niya, minsan tumatawad pa siya 4 hours na lang. Saan ang gagaling yung preaching niya? Pero after a long day, nararamdaman niya yung pagod. Because he is in the flesh. Right? One day, galing sa ministry, sunod-sunod na gawain, pag-uwi niya, late night, hindi siya makatulog. If I'm correct, magmamadaling araw, lumabas siya dun sa terrace nila. And Brother Branham, 2 daughters, Rebecca and Sarah. Nabasa niya na ba yung mga anak niya na babae, si Rebecca at si Sarah? Ayun, si Rebecca at si Sarah, lagi nilang inaabangan yung tatay nila sa pag-uwi. Kaya lang, sa sobrang late ng pag-uwi, ni Brother Branham, hindi nila nalabanan yung antok. Nakatulog sila. And Brother Branham, dahil na late na, hindi siya makatulog. Ginawa niya, lumabas siya, madaling araw doon sa salas. At nung lumiwanag na, itong si Rebecca, naramdaman niya na, lumiwanag na. Eh nung gabi, meron silang binabantayang dalawa. Yung tatay nila, si Brother Branham. So na-alert si Rebecca. Bumalikwas siya, bangon, nung makita niya sa salas, nandun na si Brother Branham, yung daddy niya. Ginawa niya, tumakbo siya, naramdaman ni Sarah. Dahil si Sarah, yun din yung yung kanyang
binabantayan nung gabi, napabalikwas din siya. Kaya lang nauna na si Rebecca. Alam niyo mga kapatid, sa pag-uunahan, malaki si Rebecca eh. Mas matanda si Rebecca kay Sarah. So, naunahan niya. Pagdating kay Brother Branham, nilundagan niya si Brother Branham, inupuan niya yung mga hita, tapos sinapos. Ito na ngayon si Sarah, dumating si Sarah. Sabi ni Rebecca, "Now, Sarah, my sister, I want to tell you something." Bantayan nyo mga kapatid yung illustration. Bantayan nyo, tingnan nyo. "I want to tell you something. I came here first, my sister." Tapos, ninapos niya si Brother Branham, "And I got all of Daddy, and there's none left for you." Yung nakikita natin parati na yung balikat na gumaganyan ng bata. Tapos nangingilid ang luha ni Sarah. Kasi nag-declare si Rebecca eh. "I got all of Daddy, and there's none left for you." Si Sarah naman, nakita ni Brother Branham, nangingilid ng luha, tapos yung sinasabi siya, bumagsak yung balikat. Ang ginawa niya, itinulak niya yung hita ni Rebecca. Tapos, inopen niya yung isang hita niya. So, mayroong access si Sarah. Ngayon, ginawa ni Sarah, sinisikap niya, maliit si Sarah eh. Hindi siya ngayon makasampa, tinulungan siya ni Brother Branham. Para binigyan siya ng access na makasampa. Nung makasampa siya, yumapos na rin siya. Sabi niya, "Now, Rebecca, my sister, I also want to tell you something. It may be so that you got all of Daddy, but Daddy got all of me." See the difference? See the difference of declaration? Sometimes a Christian declare, "I have all of God," but God doesn't have all of Him. That's the big difference. Sometimes we think God is on our side. Everything is well. There is no conflict between me and God. I am perfectly doing His will. I have all of God. But it doesn't mean God have all of you. Yung declaration ni Sarah is something that struck me. And ask myself, do God have all of me? I was asking myself, do God have all of me? Nagkaroon sa akin ng isang malaking question mark yun, mga kapatid. And I begin to seek the counsel of God. I begin to ask God if there's something wrong. Meron yung mga kulang. Alam kong marami pang kulang. Kagaya na sinabi ni St. Paul, marami pang bagay, sabi niya, hindi ko inaaring naabot ko na. Pero nagtutumulin ako sa pagtakbo. Forsaking all. Forsaking all, mga kapatid. Turn our Bible in Matthew chapter 4, mga kapatid. Buksan natin sa Matthew chapter 4, verse 18, mga kapatid. Kung nakita nyo na, mga kapatid, yung Matthew chapter 4, verse 18, basahin po natin yung mga talata, mga kapatid. "And Jesus walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen." Nakita niyo itong dalawa na to. 19. "Then he said to them, Follow me, and I will make you fishers of men." Parang ang daling instruction, no? Follow me, and I will make you fishers of men. Verse 20. "They immediately left their nets and followed him." Mga kapatid, hindi ito basta-basta, mga kapatid. They were fishermen in their boat, casting their nets. Nung sabihin ng Panginoong Yesus, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayo yung mamalakayan na tao." And, meron bang, "Panginoon, sandali lang, halilikpitin ko lang yung lambat namin. Tsaka itatali ko yung bangka." Walang sinasabi ang Biblia na ginawa nilang gano'n. So,
it shows na, sabi, they immediately, dali-dali, iniwanan ng kanilang mga lambat at sinundan siya. Verse 20, going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father. Kasama nila yung tatay nila, ni John tsaka ni James. Mending their nets, he called them. Nire-repair nila yung mga lambat nila. And immediately, they left the boat and their father and followed him. Dito, ang sitwasyon, hindi lang bangka, hindi lang lambat, kasi kasama yung tatay nila, Tay, iwanan ka muna namin. Kailangan namin sumunod sa Panginoon kasi tinawag kami. Walang nakasulat na ganun, mga kapatid. So, follow me. Follow me. Forsaking. Sabi, sa Matthew chapter 9, verse 9, mga kapatid. Nagsiset tayo ng background para sa mga pagtawag ng Panginoon, no? Mga kapatid. Matthew chapter 9, verse 9. As Jesus passed from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. And he said to him, follow me. Nasa tax office siya. Malamang maraming pera doon kasi tax office eh. And he said to him, follow me. So he arose and followed him. Teka, hanapin ko muna yung manager ko, yung boss ko. Papaalam muna ako kasi iwanan ko tong pwesto ko, maraming pera. Laging ganito ang nangyayari, mga kapatid, sa mga halimbawa na ito. So, let's check on the word disciple and apostle. Sino mga disciple dito? Mga sisters, mga brothers, sino mga disciple dito? Sino mga disciple sa atin? Anybody? Ha? Sino disciple dito? Sino disciple? Sisters, sino disciple? Brothers, sino disciple dito? Sino disciple? Sometimes these are questions that we are facing, but that we must have a sure answer. All true Christians are disciples. All true Christian, ano bang kahulugan ng disciple? Alagad. Followers. Alagad. So, alagad ba tayo? Amen. Follower, amen. Kasi kanina parang nagkaroon ng hold back eh. The answer is, we are all true Christians. We are believer. We are disciples. Pero may requirements ba para sa isang disciple? Right, amen. Punta naman natin yung apostles. Ibigit natin ulit yung tanong. Sino ba apostle dito? Are we apostles? All true Christians are disciples. But there are Christians that will be apostles. There are disciples that will be apostle, whatever the Spirit chooses. So, being a disciple means it is general, common. And if you are an apostle, you are a pastor, that is a different thing. Sabi, these people are specially chosen for a particular purpose. Peter, James, John, Andrew, Matthew, leaving their family, leaving their employment, yung ginawa nila is not a requirement for salvation. It is not a requirement for salvation. Yung iiwanan mo yung pamilya mo, iiwanan mo yung trabaho mo,
Hindi naman papagawa sa atin ng Panginoon yun. Pero if you are chosen specially for a particular purpose, to be able to act the role na ibinigay ng Panginoon sa iyo, there are times that you will leave your family and there are times that you will leave your employment. If you are called, it is not a requirement for salvation, but required to fulfill a certain role. It is required to fulfill a certain role. Pag ibinigay sa iyo ng Diyos ang isang role na gagampanan mo bilang apostles, there are times that you have to give up or to have to leave your family and you have to give up your employment. Dahil kung hindi, ano nangyari kila Pedro? Ano nangyari kila Andrew? Ano nangyari kila James? Kila John? Pagkatapos ba bumalik ba si Pedro na maging mangingisda? O nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos? He have to perform the role na binigay sa kanya ng Diyos. Praise God. Balik tayo sa Mark chapter 10, mga kapatid. Puntahan natin yung verse 35. Verse 35. Mark chapter 10. Sabi dito, mga kapatid, sa verse 35, kung nakita nyo na, mga kapatid, sabi, Then James and John, the sons of Zebedee, came to him saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask. Ito, medyo demand ito eh. Parang hinihingi niya. Sabi, hinihingi nila, we want you to do for us whatever we ask. Malinaw, di ba? Sa statement. 36. And he said to them, What do you want me to do for you? Nagtanong ang Panginoong Hesus. Verse 37. They said to him, Grant us that we may sit, one on your right hand and the other one your left in your glory. Medyo yung hinihingi nila, casual thing ba to? Simple ba to? Simple ba yung hinihingi nila? But the following verses may pinapakita sa kalagayan nila, mga kapatid. Sabi doon, balikan ko yung 36 mga kapatid. And Jesus, ang Panginoon sabi, and He said to them, What do you want me to do for you? Nagsalita yung mga kapatid. They said to Him, Grant us that we may sit, one on your right hand, and the other one on your left in your glory. Matindi to mga kapatid. Hindi to basta-basta bagay na hiningin nila. Not material thing, not wealth. It's very different yung paghingi nila na to. Verse 38. But Jesus said to them, You don't know what you ask. Hindi nyo alam yung tinatanong ninyo. Hallelujah. Are you able to drink the cup that I drink? Tinanong ng Panginoon, kaya nyo ba? And be baptized with the baptism that I am baptized with? So nagtanong ang Panginoon sa kanila, kaya nyo bang inumin yung sara na iniinom ko? At tanggapin yung bautismo na binautismoan sa akin? Verse 39. Ito yung sagot ng mga kapatid. They said to him, We are able. Ano yung sagot nila? Yung sagot ba nila tiyak o ano nakikita natin sa sagot nila? We are able. Sabi, we are able. So Jesus said to them, You will indeed drink the cup. Kasi alam na ng Panginoon na mangyayari sa kanila. You will indeed drink the cup that I drink. And with the baptism that I'm baptized. Kasi yun ang mangyayari sa kanila talaga. Sabi, with the baptism I am baptized, with you will be baptized. But to sit on my right hand and on my left
is not mine to give, but it is for those to whom it is prepared. Sabi, ito ay para sa kanila na siyang pinagandaan ito. It's very clear, mga kapatid. They deserve something they really want. Alam niyo, mga kapatid, yung hiningi nila, hindi biro-biro hiningi nila eh. Ibigay mo sa amin yung upuan sa kanan at sa kaliwa sa iyong kaluwalhatian. Hindi ito biro-birong hingi. At nang tanongin sila ng Panginoong Hesus, they are determined. Kaya nyo bang inumin ang saro na aking inuman at bautismoan sa bautismong ibinautismo sa akin? Alam niyo, mga kapatid, yung saro at saka yung bautismo, hindi to cup lang na iinuman. Hindi to baptism lang na mabigat yung baptism ng Panginoong Hesus. At yung sarong iniinuman niya ay hindi biro-biro. Pero sabi ng dalawa, we are able. Determinado. That should be a Christian. Determinado tayo. What do we aim? We aim for the rapture. Determinado ba tayo? So we act on it. Sabi, willing to drink the cup of Jesus. Willing to be baptized in the baptism of Jesus. For what? Para saan? Position. Left hand, right hand. What is the position? A seat of glory. Ito yung hinahabol ng magkapatid. Meron silang hinahangad na handa silang inumin. Yung saraw na ininuman ng Panginoon at yung bautismo na binautismo sa Kanya. May brothers and sisters, naniniwala ko na alam nila yung kanilang sinasabi. Sabi ng Panginoon, oo, iinuman nyo nga yung sarong ininuman ko at babautismo kayo sa bautismo binautismo sa akin. Pero yung magbigay nung posisyon na yon ay hindi para sa akin, kundi ito ay inilaan sa mga pinaghandaan. So mga kapatid, they are determined. And I believe a Christian should be determined. God is calling for a first place. Saan? God is calling for a first place. Saan? Mga kapatid. First place saan? God is calling for a first place in our heart, in our life. First place. Itong pinag-aaralan natin, spirit, soul, and body. A first place. A place above your family. Even your own life. Isang lugar na mas mataas kaysa sa lugar ng iyong pamilya at sa sarili mong buhay. Now, can we secure that place for God? Can we secure that place for Him? Kaya ba nating i-secure yung lugar na yun para sa Kanya? Are we willing? Are we determined na ibigay sa Kanya yung first place na yun? I-secure ba natin sa Kanya yun? We are all facing this question. A question of love. A question of love. Sabi ng Matthew chapter 10, verse 37, he who loves father or mother more than me is not worthy for me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Verse 38, and he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Kanina nga, ang cross na pinakamabigat natin dadalhin, yung preferences natin. Kung sasabihin natin, kapatid, huwag tayong humatol sa laman. Well then, at one time,
Merong isang minister na nag-lay hands pa kay Brother Branham. A known minister. Sabi niya, Brother Branham, why do you keep on hitting these ladies? Why do you keep on hitting this Christian? They believe you're a prophet. Why don't you teach them spiritual things? Sabi ni Brother Branham, how can I teach them spiritual things when they do not know their ABCs? They don't have even the common decency to get in line with the Word of God. How can I teach them spiritual thing? Sabi nung minister, your ministry will be ruined. Any ministry that God will ruin must be ruined. Sabi ng prophet, is the prophet judging in the flesh? Humahatol ba siya ng ayon sa laman? Sabi niya, kung may nakikita ako mga mananampalataya na nakasakay sa isang bangka at ang bangka ay butas at nagpapasimula ng lumubog at di nila napapansin, kapag hindi ako sumigaw sa kanilang kalagayan, I will be responsible. Every Christian is responsible to tell the truth. Every Christian is responsible to give the truth to his brothers, to his sister, to his family, to his wife. Mga kapatid, sinasabi natin na sa mga pintuan na tayo. Tingnan natin yung mga kalagayan. Unang-una ang ating sambahayan. How can you preach something outside your house that is contrary within your house? Paano may pangangaral ang isang bagay sa labas na yung sarili mong sambayan ay wala sa ganong kalagayan? Is that a good testimony? Mga kapatid, I'm not against anyone. But the truth will always be true. There is a danger, mga kapatid, na iisipin natin na basta alam ng Diyos yung puso mo. Malungkot ka dun sa ginagawa mo. Hindi mo yung gusto ginagawa mo, but you have no choice. Kailangan gawin mo yon. You have no choice. Kailangan gawin mo yon. Basta, hindi ka masaya doon sa ginagawa mo. What is the purpose of the Holy Ghost? The purpose of the Holy Ghost is to set you free from every truth. And He wants you to be happy in God. Have the liberty to do the will of God. And you are doing every day something that is against the will of God. Is that the work of the Holy Ghost? We are responsible, especially the headship is responsible. It's not the responsibility of the hand or the feet or the elbow. It's the responsibility of the head. And God and Jesus Christ is a responsible head. And we shall follow. Yun yung kalooban ng Panginoon. But if we are sitting and we are allowing these things and not talking or speaking about these things, we will be responsible and accountable. Maraming magiging mga bagay na that's why sabi nga the rapture will be a great disappointment. Yung binigyan na mas mabigat o mas malaking responsibilidad, mas malaki yung hahanapin sa kanya. Yung binigyan na mas malawak na kapahayagan ng kaunawaan, mas malaki yung hahanapin sa kanya. We are at the end of the end times. Sasabihin, yung sinasabi ng ilang mga kapatiran, this is common to most churches. Brother, there is no specific written in the scripture about what you are saying. Again, mga kapatid, if there is a trace of an influence of the world to something, definitely the Holy Ghost has nothing to do with it. It's not from the Holy Ghost. And if it's not from the Holy Ghost, where does it came from? We are not judging according to the flesh. We are judging according to the Scripture. If something wrong is going on, and we are living this way continuously until the rapture, there is something wrong.
there is something wrong. Sabi dun sa verse 38, and he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Sabi, ito matanda. Siguro lahat nakakaalam nito. Sabi, mas malapot ang dugo kaysa tubig. Blood is thicker than water. We're talking about the Phileo love. Dahil sa pagmamahal natin sa mga malapit sa buhay natin, sa puso natin, pamilya natin, sometimes we hesitate to tell something that is very essential. Kailangan sabihin. And we are not doing it. Mga kapatid, pag hindi natin ginawa yan, yung kasabihan na the blood is thicker than the water, it's happening. It is Phileo love. Pero mga kapatid, what about the blood of Jesus Christ? This is the thickest of all. Ito ang pinakatikes. Hindi yung dugo natin, hindi dugo ng ating mga dugo natin bilang asawa, bilang anak, bilang kapatid, bilang magulang. But the blood of Jesus Christ should be, for a true Christian, must be thicker than any blood. Ito yung pinaka malapot. For a true Christian, God acts of redemption requires the greatest loyalty against family, even your own life. Sometimes our loyalty to our family, our friend, our boyfriend, our girlfriend, you have to forsake it. Because the act of redemption of God requires the highest loyalty. Sabi ng Matthew chapter 19 verse 29. Sabi dito mga kapatid, anyone that has forsaken. Sabi ng 29 mga kapatid, and everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or life, or children, or lands, for my name's sake, they shall receive 100-fold and inherit eternal life. Sabi pa nga ng prophet, hindi lang 100 folds, 1,000. Everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, life, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold and eternal life. Sa Luke chapter 5 mga kapatid, sabi sa Luke chapter 5, ang sabi dito, yung pinaka magandang illustration dito, yung Peter was astonished. Ano yung mga kapatid, yung word na astonished, malalim siyang salita eh. Hindi ito humanga ka lang. Hindi ito nakumbinsi ka lang. Hindi ito nakumbinsi ka lang. Hindi ito basta-basta humanga ka lang. He was astonished. Peter was astonished. Sabi, medyo mahaba ito mga kapatid. Pero, sige, basahin natin mga kapatid. Luke chapter 5. Verse 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Verse 3. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Verse 4. Now when he had left speaking,
he said unto Simon, launch now out into the deep, and let down your nets for a draught. Sabi ito, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Sa sobrang dami ng kanilang nahuli. Verse 7, and they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Sa dami talaga na nahuli. Verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, nung makita ito ni Apostol Pedro, nagpatira pa siya. Kailangan niya pang makita ito, mga kapatid, para magpatira pa siya. Kailangan niya pang makita, mga kapatid, ang gawa ng Panginoon. Sabi dito, verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. In-acknowledge niya yung sarili niya. That's one thing good with Peter. In-acknowledge niya yung sarili niya. Ito yung pinakamagandang bagay na nagagawin ng isang mananampalataya, to acknowledge his condition before God. Hallelujah. Sabi doon, 9, for he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they have taken. And so was also James and John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ship to land, they forsook all and followed him. Yung tindi ng karanasan nila sa Panginoong Yesus, yung tindi na naging karanasan ni Peter at ni James at ni John, pagkatapos nilang maranasan ito, pagdating sa pangpang, they forsook all. They have forsaken all. They went with him, our Lord. Ano yung mga kapatid, habang binabasa ko ito, ganito yung dapat. Amen. Are we willing to forsook all? Kaya ba nating baguhin ang lahat? Alang-alang sa Kanya. Brother, hindi ako plastic eh. Sabi ni Brother Abanham, mas lalo kang plastic. Dahil nagtatago ka sa likod ng isang taguan, nakitang-kita ka. Siguro, kung si Brother Alex magtatago sa likod ko, hindi siya makikita. Pero kung magtatago sa likod niya, kitang-kita ko. Hindi ako plastic eh. Nagpapakatotoo lang ako. So, you want to be real against the Word of God, the will of God? Or you want to forsake your idea that you are not a hypocrite? Forsaking all, mga kapatid. That what God requires of you, to forsake all. But it's not saying na iwanan mo yung trabaho mo, iwanan mo yung pamilya mo. It is special, mga kapatid. It is a special requirement for a special role to fulfill. Pag binigyan ka ng Diyos ng role na dapat mong gawin, nangusap sa iyo ang Panginoon. And you are sure that God is talking to you. And He said, go. Ano sasabihin mo? Teka muna, Panginoon, may trabaho ko eh. Ganda ng trabaho ko, laki na sweldo ko. It's another thing, mga kapatid. We are all disciples, but we are not all apostles and teachers and pastor and preacher and evangelists. So, mga kapatid, we must see Him as our Savior. We must see Him as our Lord. A Savior who saved us and a Lord to follow. You can have your loyalty
with your pastors, with the elders, but you cannot give the highest to them. Our highest loyalty is to God. Mga kapatid, Genesis chapter 2, verse 24. Praise God. Genesis chapter 2, verse 24. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Bakit tayo pumasok dun sa marriage? With our subject, what God requires of you. Kasi mga kapatid, ito yung pinakamagandang paglalarawan ng relasyon natin sa Panginoon. Sabi dito sa sa Genesis chapter 2 verse 24. Pero sa Mark nandun din to. Sa Mark yung binabasa natin, Mark chapter 10. Sabi sa Mark chapter 10, sabi ng Panginoong Yesus, for this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. Ano ba yung pinaka main words na nandito na dapat natin i-consider? Leave, and after cleave. Live and cleave. Nung kunin ka bilang asawa ng Panginoong Yesus, gusto niya makipag-isa sa'yo. And He don't want anything between you and Him. Sabi, therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Then you are twain no more. Hindi na kayo dalawa. Wala nang pwedeng pumunta sa pagitan nyo. Because you are not twain anymore. Wala nang chance na may makapasok. Nothing can get in between. When this is truly revealed to you, revealed ito sa isang mananampalataya, a true Christian, you will not allow anyone or anything in to cause division. Hindi ka maglalagay. So that means you will leave all relationship. Once a man get married to a lady, a woman, his first priority is his relationship with his wife. Because they are no more twain, but they are one flesh. You will forsake all relationship. When you get married with Jesus Christ, you forsake all relationship. Because there can nothing be in between you and your husband. You are no more twain, but one flesh. You in Him, and Him in you. In simplicity, mga kapatid. Hallelujah. We are espoused. We are married to one. So to speak, with Jesus Christ. For that nothing would be more important to you than Jesus, to whom you are joined with. He in you, you in Him. Totally surrendered to your headship, forsaking all. Forsaking all. So that is a question of love. How much you love God, how much you love your husband. Because you are Mrs. Jesus Christ. So you will forsake all relationship for this cause. Now, there is a question of hate.
Pero hindi ito yung hate na kakamuhian mo yung asawa mo, yung magulang mo, yung kapatid mo. Sabi nga kahapon, we cannot take it letters for letters. Take what I mean, sabi ng prophet, not what I say. Sabi sa Luke chapter 14 verse 26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sister, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Ito, pumasok na tayo doon sa disciple. Kaya tayong lahat disciple eh. Tayong lahat disciple. That is general. We are all disciple. But this is the requirement of a disciple. Sabi, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sister, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. He cannot be my disciple. 27, and whosoever do not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Two things. This question of hate, and the other one, carrying your cross. To be a disciple. So, ngayon, paano nyo nakikita? Is it easy to be a disciple? Madali bang maging disciple? If this is something troubling for a Christian, forsaking all is troubling for a Christian, then forsaking your own dear loved one will be more troubling. Mas mahirap. If you cannot forsake all, then the very dearest in your heart will be more difficult. Pero sabi, ito yung sinabi ng Bible eh. Paano? Well, we cannot change it. And then mga kapatid, we are aiming for something in these last days, in the end times. Kaya nga, sabi ng Biblia, the same chapter, Luke chapter 14, verse 28, for which of you intending to build a tower, seated not down first and counted the cost, whether he will have sufficient to finish it. Sa mga civil engineer, ito, lagi itong kinukonsider. Ano yung kailangan, quantity, design, material, budget, everything. Hindi sila maglo-launch na isang project without counting the cost. Are we counting the cost? What cost? What cost are we counting? What we are aiming for? Anong ini-aim natin? Sa ngayon, anong ini-aim natin? 29, lest haply after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him. Yun yung mahirap na magiging kalagayan, mga kapatid, na kapag pagdating ng rapture, lahat ng mga nagsikap, sabi nga, this will be a great day of disappointment, and Satan will be mocking. Dahil we didn't count the cost. Count the cost for the rapture. Sabi, verse 30, saying, this man began to build and was not able to finish. Basahin ko na rin mga kapatid dito sa sumusunod ng mga talata. Verse 31, or what king going to make war against another king seated not down first and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Paano ang isang hari ay lalaban sa pakikipaggera sa isa pang kaharian
na hindi siya mauupo upang humingi ng consultation na yung pang 10,000 niya ay kayang talunin yung 20,000. Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and the desired conditions of peace. Hindi, makikipagkasundo siya. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he had, he cannot be my disciple. Ginamit niya yun. Forsaking all. He wants us to count the cost. Kailangan maging tiyak tayo dun sa cost para matiyak natin ang ating mga kalagayan. Kaya nga, ang isang bagay na kakaharapin ng bawat mananampalataya, are we counting the cost to succeed? To succeed to what we are aiming for. Ano ba yung ina-aim natin? What do we aim? We aim at the caught up. Do you have the will to do it? Do you have the resources to succeed? Alam niyo mga kapatid, yung will natin, it is the one standing in the way. You cannot honor your will and honor the will of God. Because our will is different from the will of God. That's right. We must check first before we set out to do it. Paano kung dumating yung isang pagkakataon na mayroong isang napakalapit sa puso mo, but he rejects your faith, or she rejects your faith, would you forsake that person? If he rejects your faith, or she rejects your faith. First thing is yourself and all your concern in life. Then the things of the world. Because sometimes we tend to please the people, to please our loved one. And it is pleasing our loved one, the people surrounding us, versus pleasing God. Sino ang ipiplease natin? Sabi ng prophet, even our own thoughts we must forsake. Yung sarili nating kaisipan. Lagi itong tumatayo yung sarili nating kaisipan. Sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ng Diyos, mga access, mga pathways, our thoughts sometimes is the blockage, and we must forsake our own thoughts. Yung kaisipan natin na okay lang sa Diyos to, pwede na to. Naalala ko nga yung isang naibahagi noon. Itong spoken word, pwede na to. Pwede na itong kapalit ng Biblia, yung spoken word ang ginamit. And what happened? Maybe yung masamang espiritu, ngingiti-ngiti lang. Hindi pwede sa Diyos yung pwede na. Ang laging sinasabi ng Diyos, sigurado. Walang pagbabakasakali sa Diyos. Kaya yung siguro, it's not fitting to attach the word siguro sa Diyos. Amen. It's not fitting to have faith and use the word siguro. It is not appropriate to say the word siguro when it comes to faith. Si St. Paul, mga kapatid, I'm closing mga kapatid. Si St. Paul, sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 7, sabi niya, "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Ito mga kapatid, isang magandang halimbawa si St. Paul. Sabi ni St. Paul,
Inari niyang yung mga bagay na para bang gain niya o pabor sa kanya, ginawa niyang ginawa niyang kalugihan. Sabi niya, doubtless, I count all things but loss. Inari niyang kawalan, walang anuman, para lang makamtan niya yung knowledge of Christ Jesus my Lord. Sabi niya, for whom I suffered the loss of all things, and do count them but dung. Hindi kayang iwanan ni Saint Paul ang lahat ng mga bagay na meron siya, kundi niya ito inaring walang kabuluhan. Inaring niyang walang kabuluhan. Sino mas mahalaga? Yung kaluluwa, yung buhay, yung kaligtasan, o yung mga bagay na meron siya? Sa atin, bilang mga pangulo ng sambayan, para sa kaligtasan ng ating mga sambahayan, ano yung gagawin natin? Because we are accountable. Kaya ba nating bitiwan? Can we count it all down for the salvation of our own household? For our wife? For our children? Kaya ba natin? Gagawin ba natin? Sabi ng verse 9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, that the righteousness which is of God by faith. Yun yung hinangad ni Saint Paul. At naniniwala ko na ito dapat yung hahangarin ng bawat mananampalataya. Nakipaglaban siya sa alang-alang sa pananampalataya. And he count everything lost. He count it down. And this is the struggle in life that most Christians faces. The thing is, sometimes, and openly, not sometimes, we cannot set aside our preferences in life. But we can set aside the will of God because of our preferences. We need to change our preferences to fit in the Word of God. Not the Word of God to fit in our preferences. I'm closing, mga kapatid. Ang pinakahuling-huli, mga kapatid, na isang napakagandang illustration pagdating sa forsaking all, ang ating Panginoong Hesus. Down from His glory. Down from His glory, iniwanan niya yung kanyang kalalagayan. Iniwanan niya, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, bago dumating ang crucifixion, alam natin kasama ng Panginoong Hesus ang mga alagad, ang mga apostol. Sinabi niya isa-isa kung ano yung mangyayari. Alam niya yung lahat ng pagdadaanan niya. Alam niya kung paano siya dadakpin. Alam niya na pagkakanulo siya ni Judas. Alam niya na itatatuwa siya, itatanggi siya ng mga alagad. Kahit sinabi ni Saint Peter na ano man ang mangyari, maging kamatayan ko, hindi kita ipagkakaila. Yun din ang sinabi ng lahat ng kasama nila. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, Pedro, bago tumilawak ng ikalawa ang manok, 3 beses mo ipagkakaila. Pero mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong Hesus doon, sinaysay niya yung detalye na mangyayari. Pero mga kapatid, sa panalangin niya, ilang beses niya panalangin, kung mailalampas mo sa akin ang oras na ito, ang saro na ito, pero yung kalooban mo pa rin, Ama, ang masunod. He forsake everything. Sabi ng prophet, he has a choice.
He has a choice. We have a choice. Ano yung pipiliin natin? If He has a choice, we also have a choice. Sabi ng Hebrews chapter 12, mga kapatid, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Kung wala nga ng kagalakan, kung wala siyang kagalakan, na makikita niya sa unahan ng mga panahon, na makakasama niya yung kanyang asawa, yung kanyang asawang babalikan. Because of the joy that was set before Him, He endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. That is forsaking all. I forsake all because of the joy that is set before me. That is our Lord Jesus Christ. He won the victory in death. And we will also win the victory in death. We will win the victory in death. Nagtagumpay siya sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng kamatayan natin sa lahat ng bagay sa mundong ito. Tayo po'y magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y tumulig sa panalangin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Ama, nalalaman mo po ang lahat ng mga bagay. Hallelujah. Sa amin po mga limitasyon at kalagayan, sa aming mga kahinaan, Ama, alam mo po, Ama, ang aming kalalagayan. Hallelujah. Hagaya nung young ruler, Ama, yung hiningi sa kanya ng Panginoon, yung ni-require mo sa kanya. Hallelujah. Kagaya ng mga pagtawag mo sa mga apostol. Hallelujah. Yung kanilang mga ipinagpalit, Ama. Hallelujah. Sa aming mga sarili, Ama, hindi po magiging madali sa amin, Ama. Kaya po, Ama, ang aming samot na langin sa iyo, yamang kami ay nasa hulihan ng mga panahon. Tulungan mo po kami makilala ang iyong sakdal na kalooban para sa amin, Ama. Makita, Ama, yung mga bagay. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat ang pag-agaw, Ama, ay nasa pintuan na. And we are aiming for it, O God. And without you, we can do nothing. Help us, O God. Help us to count the cost. Help us, O God. Hallelujah. Na tanggihan ang aming mga sarili. It always get in the way of God. Help us, O God. Hallelujah. Tulungan mo kami, Ama. O dakilang Diyos, alam mo po, Ama, na wala po akong hangad na makasakit ng kalooban. Natapot, Ama, sa pagtayo at pagbabahagi ng iyong mga salita. Mayroon po kaming malaking responsibilidad na manasabihin ang katotohanan ng iyong mga salita. Kaya po, Ama, hallelujah, lahat ng mga bagay, Ama, hallelujah, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Lahat ng mga bagay, Ama, na naibahagi at lahat ng mga bagay, Ama, hallelujah, na aming kailangan gawin, Ama, ipagkaloob mo po sa amin. Bigyan mo po kami ng kalakasan sa aming mga pananampalataya. Sawayin mo po kami sa mga maling bagay, Ama. Tulungan mo po kami, Ama, na isuko sa iyo ang lahat ng mga bagay. Hallelujah, upang malaya kang makakilos sa amin, Ama. Even our thoughts, O God, if we need to forsake it, help us, O God, to forsake our own thoughts, our ways, hallelujah, our thinking, our feeling, and everything, O God, that will get in the way. Help us, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa, Ama. Hallelujah. Habang nagpapatuloy po kami sa pag-aantay sa ipinangako mong pag-agaw, Ama, tinatagubilin namin po sa iyo ang bawat isa. Hallelujah. Ikaw at tanging ikaw, Panginoong Diyos, hallelujah, ang maghahatid sa amin
Hallelujah, sa araw ng pag-agaw. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, Ama. Maraming salamat po sa iyong mga banal na salita. Hallelujah. Amen and amen.